ako sa aking pagkakasala at linisin sa aking kasalanan. Kaawaan mo ako, O Diyos, ayon sa iyong kabutihan, ayon sa laki ng iyong pagpawi ng aking kasamaan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo ay sumainyo lahat. At sumaiyo rin. Magandang umaga mga kapatid. Sa araw nito, tayo ay magpatuloy na magpasalamat sa mga biyayang kaloob ng Diyos sa atin. At sa Lunes Santo, tayo ngayon ay dumudulog at nagtitika sa ating mga kasalanan. Taglay nito, halina mga kapatid, patuloy nating taas ang ating mga personal na kahilingan sa misang ito at ang mga humihingi ng panalangin. Taglay ang pusong mapagpasalamat. Halina mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan at buong kababaang loob na humingi ng kapatawaran. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kaming napasob-basob dahil sa aming kahinaan, ay makabangon nawa sa at makapanindigan, paghundangan sa pagpapakasakit ng iyong anak, kasama mo at ang Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ito ang lingkod ko na aking itataas, na aking pinili at kinalulugdan. Ibubuhos ko sa kanya ang aking espiritu, at sa mga bansa ay siya ang magpapairal ng katarungan. Mahinahon at banayad kung siya'y magsalita, ni hindi magtataas ng kanyang tinig. Ang marupok na tamboy hindi pabaliin. Ilaw na andap-andap, di niya papatayin. At ang katarungan ang paiiralin. Di siya mawawalan ng pag-asa, ni masisiraan ng loob. Paghaharian niya ang katarungan sa daigdig. Ang mga bansa sa malayo ay buong pananabik na maghihintay sa kanyang mga tupa. Ang Diyos ang lumikha't nagladlad ng kalangitan, lumikha ng lupa at nagbigay buhay sa lahat ng bagay dito sa daigdig. At ngayon, ang Panginoong Diyos ay nagsabi sa kanyang lingkod, Akong Panginoong tumawag sa iyo, binigyan kita ng kapangyarihan upang pairalin ang katarungan sa daigdig. Sa pamamagitan mo ay gagawa ako ng pakikipagtipan sa lahat ng tao at magdadala ng liwanag sa lahat ng bansa. Ikaw ang magpapadilat sa mga bulag at magpapalaya sa mga bilanggo ng kadiliman. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Tanglaw ko'y ang poon, aking kaligtasan. Kaya walang takot ako kanino man.
Sa mga panganib, kanyang iingatan. Kaya naman ako'y walang agam-agam. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Kung ang aking buhay ay pagtatangkaan niyong masasama, sila'y mabubuwal. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Kahit salakayin ako ng kaaway, magtitiwala rin ako sa may kapal. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Ako'y nananalig na bago mamatay, masasaksiyan ko ang iyong kabutihan na igagawad mo sa mga hinirang. Sa Panginoong Diyos, tayo'y magtiwala, ating patatagin ang paniniwala. Tayo ay umasa sa Kanyang kalinga. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Magsitayo na po ang lahat. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoon Hesu Kristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoon Hesu Kristo. Nagpupuri kami sa'yo, Hari namin, Hesu Kristo, ang pagdamay mo sa tao ay talagang patotoo na kami minamahal mo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoon Hesu Kristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. 6 na araw bago magpaskwa, si Jesus ay dumating sa Betanya sa bayan ni Lazaro na kanyang muling binuhay. Pinaghanda siya roon ng hapunan at naglingkod si Maria at si Lazaro, isa sa mga kasalo ni Jesus. Kumuha si Maria ng mamahaling pabango, 1 libra ng dalisay na nardo, at ibinuhos sa paa ni Jesus. Pagkatapos, pinunasan ng kanyang buhok at humalimuyak sa buong bahay ang pabango. Si Judas Iscariote, ang alagad na nagkanulo kay Jesus, ay nagsabi, "Bakit hindi ipagbili ang pabango na at ibigay sa mga dukha ang pinagbilhan? Maaaring umabot ng 300 denaryo ang halaga niyan." Hindi dahil sa siya'y may malasakit sa mga dukha, kaya niya sinabi iyon, kundi dahil siya'y magnanakaw. Siya ang nag-iingat ng kanilang salapi at kinukupit niya ito. Sumagot si Jesus, "Ano siya'y ginugulo nyo? Pabayaan nyo. Ilaan niya ito para sa paglilibing sa akin habang panahoy kasama nyo ang mga dukha, ngunit ako'y hindi nyo kasama sa habang panahon." Nabalitaan ng maraming Hudyo na si Jesus ay nasa Betanya, kaya't pumaroon sila, hindi lamang dahil sa kanya, kundi para makita si Lazaro na kanyang muling binuhay. Kaya't binalak ng mga punong saserdote na ipapatay rin si Lazaro, sapagat dahil sa kanya'y maraming Hudyo ang humihiwalay na sa kanila at nananalig kay Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna po ang lahat. Muli magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Ngayon po ay Lunes Santo. Tayo po ay nag-iisip ng mga pamamaraan para bigyan saysay ang kahulugan ng Semana Santa, kung saan nais po nating maging banal
at nais nating mapag-ukulan ng pansin ang ating pagninilay para sa ating pong Holy Week. Alam niyo po mga kapatid, marami po tayong iniisip. Nandyan po ang Station of the Cross, nandyan po ang pag-aayuno, nandyan po ang pagtulong, o kahit na po ang tinatawag po nating pananalangin. Gagampanan po natin ang mga bagay pong ito para na lamang sa ating kapakanan, sa ating kabanalan. Ngunit sa araw pong ito, binibigyan po tayo ng isang napakagandang halimbawa para mas lalo po nating maipagdiwang at maisalarawan sa ating pong buhay ang tunay na kaganapan ng Semana Santa. Ito po ay sa pamamaraan ni Maria. At makikita po natin kung paano tinuring ni Maria ang ating pong Panginoong Hesukristo, kung paano niya pinaglingkuran. Imagine, pagkakita po niya, matapos maghanda, ay kinuha niya po ang isang pabango at ibinuhos mismo sa paa ng ating Panginoong Hesukristo. At hindi pa po siya rito nakontento, pinahayag niya ang kanyang sarili sa pamamagitan po ng pagpupunas ng kanyang buhok sa mga paa ng ating Panginoong Hesukristo. Ano po ba yung makikita po natin mismo dito kay Maria na ikinagagalit o sabihin nating ikinahihinayang nitong si Judas Iscariote? Nandoon po at ang sabi, kung yung pabangong yan, ibinigay na lang natin sa mga mahihirap, aba, yung napagbilhan makatutulong sa mga taong kapos at sila ay giginhawa kahit kaunti. Ngunit malinaw po sa Ebanghelyo, mayroon po pala siyang another motive. Meron po pala siyang vested interest kung kaya niya nasabi ang mga bagay na ito. Ngunit una, para kay Maria, iisa lamang po ang dapat nating pagtuunan, lalo na kung gagamitin po natin to sa Semana Santa. Walang iba kung hindi ang poong Jesus Nazareno. Siya lamang ang ating pong titignan. Nang sa gayon, anuman ang mayroon ka, magiging walang kasaysayan. Bakit po? Kasi nasa iyo na ang pinakamahalaga. At yan ay walang iba kung hindi si Jesus sa ating buhay. Nangangahulugan kapag panahon ng Kwaresma, kapag panahon ng Semana Santa, upang maging makahulugan ng ating pananampalataya, kailangan po nating i-focus ang ating atensyon. Walang iba kung hindi kay Jesus. At ito ang ginawa ni Maria ng Betanya. Ikalawa, nanghinayang po si Judas. At ang sabi niya, bigay sang mga dukha ang pagbibilhan. Ngunit para kay Maria, ang pinakayamanan walang iba kung hindi ang masumpungan natin na ang Panginoon ang siyang nagbibigay ng lahat, kung kaya't wala na tayong dapat pang kailanganin, bagkus si Jesus lamang ay sapat na. Kung ganon mga kapatid, para kay Maria ng Betanya, iisa ang mahalaga, at yan ay walang iba kung hindi ang ating pakikipag-ugnayan kay Jesus. Ngayon po, sa araw pong ito, Lunes Santo, tinitignan po natin kung paano natin mas mapapabanal ang ating pamumuhay bilang Kristiyano. Ngunit ang sinasabi ng Ebanghelyo rito ay ito, kailangan pagtibayin po natin ang ating pakikipag-ugnayan kay Kristo nang mas makita po natin siya na bukod tanging magbibigay ng kaganapan sa ating kakulangan. Yan ay walang iba kung hindi si Jesus. Ikatlong bagay na tinuturo po sa atin ni Maria ng Betanya, makita po natin, ang kanyang ginawa ay pawang kabanalan para sa kanyang sarili at sa kanyang pakikipag-ugnayan kay Jesus. Ngunit sa kabila nito, nakita niya at naipahayag niya ang isang napakagandang halimbawa. At yan ay ang nakita ng mga taong naroroon na ang tunay na pagmamahal at pagpapahayag ng pananampalataya ay hindi sa salita o sa mga inuusal nating mga panalangin, kundi sa tunay na gawa kung papaano natin ipapahayag at imamahalin ang Diyos sa pamamagitan ng ating mga
tunay na gawa. Kaya naman, hindi nakapagtataka, marami po ang na-inspired, marami po ang nakuha ang atensyon dahil sa halimbawa ni Maria ng Betanya. Dahil sa kanyang halimbawang pamumuhay at pag-ibig sa Diyos, naging ganap ang pananampalatayang nakatingin sa Kanya dahil sa mabuting gawa. Mga kapatid, siguro po ang tanong po natin mismo sa panahon po natin ng Semana Santa ay ito. Ano ba yung mas mahal? Ano ba yung mas mahalaga? Hindi po ito. Hindi naman po tayo mga social workers o mga philanthropists na nagbibigay ng tulong. Bagkus una sa lahat, tayo po ay mga Kristiyano at bago mo gawin ang tinatawag nating pagtulong sa ating kapwa na sinasabi po sa ating ebanghelyo, una sa lahat, sino ang laman ng puso mo? Sino ang nananahan sa buhay mo? Sino ang nagbibigay sa iyo ng lakas? Kaya sa panahon ng Semana Santa, babalik at babalik tayo, titignan natin kung saan natin hinuhugot ang ating lakas ng pananampalataya. Ito ba ay sa mga inuuso lang nating mga dasal? O ito'y ang ating pakikipag-ugnayan? Walang iba kundi kay Jesus, ang poong Jesus Nazareno. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, sa kabutihang loob ni Jesus, inaanyayahan tayo na lumapit sa Kanya ng buong pagpapakumbaba para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan. Nakatitiyak tayo sa Kanyang habag, kaya't idulog natin sa Kanyang ating mga kahilingan, ating tutugon, mahabaging tagapagligtas, basbasan mo kami. Mahabaging tagapagligtas, basbasan mo kami. Ang mga nagdurusa at nagdadala ng mabibigat na pasanin sa buhay, naway humarap sa mga pagsubok ng may pagtitiyaga. Manalangin tayo. Mahabaging tagapagligtas, basbasan mo kami. Ang mga bilanggo, naway magkaroon ng kaginhawaan ng loob na siyang hatid ng Espiritu. Manalangin tayo. Mahabaging tagapagligtas, basbasan mo kami. Tayo naway magbigay ng tulong sa mga dukha. Manalangin tayo. Mahabaging tagapagligtas, basbasan mo kami. Ang mga may sakit, naway makakuha ng tapang at lakas mula sa krus ni Kristo. Manalangin tayo. Mahabaging tagapagligtas, basbasan mo kami. Ang mga naunang lumisan sa buhay na ito, naway magpahinga sa kapayapaan ng Diyos. Manalangin tayo. Mahabaging tagapagligtas, basbasan mo kami. Ama, sinugo mo sa amin ang iyong anak sa isang misyon dahil sa iyong habag sang katauhan. Ipagalob mo na sa magitan ng kanyang presensya sa aming buhay. Lagi kaming pagginhawahin ng kanyang kabutihan at lakas. Hinihiling namin ito sa magitan ni Jesucristo, aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Sumasamo kami sa'yo para patiyaring alay. Panginoon, tanggapin mo itong alag at tinapay. Sa'yo poon aming handog, buong puso't pag-iisip, ilayo mo sa panganib at kupkupin sa pag-ibig. Mga
Mga Magsitayo kapatid, na po ang lahat. manalangin kayo pang ating paghahain, maging kalugod-lugod sa samang makapangyarihan sa lahat. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, tunghayan mo ang ginaganap naming paghahain na iyong inihilaan upang patawad mo yung maibigay sa amin at pamugahin mo ang aming buhay na walang maliw. Sa mamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Taas sa Diyos ang iyong puso at isipan. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon, nababanaag ng aming pagdiriwang ang kanyang pagpapakasakit at pagkabuhay. Malulupig na ang dating pagsuway, ang pag-ako sa kanyang kusang loob na katapatan, at magaganap ang pag-alala sa aming pag-anib sa iyong tinubos na angkan. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpalang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, magsilud po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukalan tanang kabanalan kayo sa magitan ng iyong Espiritu. Gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago siya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, kinuha niya ang tinapay. Nagpasalamat sa iyo. Pinaghati-hati iyon, niabot sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin yung lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Ganon din naman nung matapos ang hapunan, kinuha niya ang kalis. Muling nagpasalamat sa iyo. Inibot ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin yung lahat ito at inumin. Itong kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggan tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagamatay at muling pagabuhay ng iyong anak. Kaya niyalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay, ang galis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil minarapat mo kami tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasama namin kami magkasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo, lahat ng mga pari, mga religyoso, diakono at ang tensyon ng iyong bayan. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pagindapating kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, ina ng Diyos, ng kabiyak niyang pusong si Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, San Juan Bautista, Francisco, Clara, Antonio, Apio, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang naman namin pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak, naming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya,
ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa dagubili ng nakagagaling na utos at turo ng ating Panginoong Yesukristo, buong pag-ibig nating pahayag ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagaraban ng kapayapaan araw-araw. Ligtas kasalanan, layo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Halinang manalangin para sa kapayapaan, kapayapaan sa buong mundo, kapayapaan sa ating bayan, kapayapaan sa ating tahanan, kapayapaan sa ating puso. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang niiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ng aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagalaban kami ng kapayapaan, pagkakaisa sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, pagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ito siyang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang sa Kanya'y patuloy na tumatanggap. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para po sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo. At isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o ng lay minister. Sumunod po tayo. Sa pag-inom ng sinumang sa tubig na aking bigay, di na muling mauuhaw pagkat ito ay bubukal sa buhay na walang hanggan. Ang Panginoon ay ilaw ko at kaligtasan, sino pa ba ang aking katatakutan? Ang Panginoon ang buog ng aking buhay. Sino pa ba ang aking kasisindakan?
sa pag-inom ng sinumang sa tubig na aking bigay, di na muling mauuhaw pagkat ito ay bubukal sa buhay na walang hanggan. Sa Panginoon ay isang bagay lang ang aking hinihiling. Isa lamang talaga ang aking hangarin, ang tumira sa templo niya habang buhay, upang kagandahan niya'y aking pagmamasdan. At do'y humingi sa kanya ng patnubay sa pag-inom ng sinuman sa tubig na aking bigay, di na muling mauuhaw pagkat ito ay bubukal sa buhay na walang hanggan. Announcement. Pagkatapos po ng banal na misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan po ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang po ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, dalawin mo ang iyong sambayanan at tunghayan mo ang aming kaloobang nakalaan upang ang mga misteryo ng hapis at luwalhati ay ipagdiwang. Ang tinanggap naming kagalingan sa banal na pakikinabang na pinagsaluhan namin mula sa iyong mapagpalang kamay ay pamalagian mo sa aming pakundangan sa iyong patnubay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagbabasbas ng Poong Jesus Nazareno. Mahal na Poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kanilang lalo na para sa mga nangangailangan. Dinggin ang kanilang kahingilingan at bigyan ng iyong tulong at awa. Makamtanawa namin ang iyong kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan mo din ang mga imahen, dasalan, sampunang kanilang mga intensyon, lalo na kaming mga nagtitiwala. At sa pamamagitan ng bendisyon na ito, nawa lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo, aming maluwalhating Panginoon, magpas sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin,
pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinaranan ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinaranan ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.